Nandyan pa ba kayo? Kay si Maring Queen ninyo, grabe ka haggard. Uy. 8 hours na ako nag-work. Start ako na maaga. Tapos ngayon ay dito ako sa paborito kong customer. Dito ako sa isa kong customer at sa December meron siyang ipapalinis sa akin na bahay ng kaibigan niya. At malaki. Kay 2 days na pina-reserve para linisan ko. So malaking bahay talaga to. Kaya pupuntahan namin para ma-plan ko ba kung ano yung mga kailangan kong dalhin, kung gaano kadaming pamunas yung aking bitbitin dun sa bahay na yun. Kay 7 kwarto, sabi niya. Ewan ko anong klaseng kwarto yan sinasabi nila. Kay usually yung sala at kusina dito, kasali na po yan sa kwarto nila. Hindi gaya sa atin na pag sinabi natin 3 kwarto, so yung bedroom lang yung binibilang natin. Dito sa kanila, kasali na yung kusina at sala. So kung 3 yung bedroom nyo, sasabihin yan nila 5 kwarto. Kay pang-4 at pang-5 yung kusina at sala. So sasabayan ko siya. Sunod lang daw ako sa kanya. Ay! I'm tired. I'm tired. Ay, natapos din ako sa aking work. Grabe. Yung bahay na lilinisan ko sa December mga Mars. 2 days ko siyang lilinisan. Ay, grabe. Ang laki. Ay. Ako lang ang isa maglinis niyan. Kay ang alam kasi nila is ako lang yung naglilinis. Dahil pag dalawa kasi yung maglinis mga Mars and Pars, bali ang babayaran nila 2 tao. Tapos 3 times yung hours, gaya ng pag 8 hours doon, tapos 2 tao, so bali yung 8 hours na yan, 8 times nila yan na good for 2 person. So ako lang yung maglilinis, pero kaya naman siya. Kailangan lang ng sipag at tiyaga. Why? We have Rose. Welcome home, my love. What? What? For Mama. Wow. Pink rose and pink donut. Why it's all pink? Miksu was able to choose the color. I I would take that red ones. But Miksu say, no, this is so nice. Kitos. And also, there is no more those white ones. Donut. Donut. So And today roses. is sweet day. Yeah. You know? You already eat some sweets? Yarmo. Okay. And now some more. Okay. Yeah. Okay, because there is effort, so I need There to eat. is. No, there. Okay, I go to gym later. Oh my Yes. God, today. Yarmo been feeding me there. Okay. Those biscuit, cookies, food, like fruits. Okay. Because you know he's alone there Yeah. and he cannot eat all the food. Okay. What he put, so Sweets. there is cake. Yeah, so much. He gave me this Peanuts. peanuts, Oh, nice. cashew nuts. No, cashew nuts. Because Quite plenty. there in the table there was that one bowl of this, Okay. and then we was sitting there drinking tea and those sweet, Yeah. and he noticed that I like it. Use. So he took a plastic and said, no, you can have it. And some mga Mars and Pars, apple. Kay baka masira lang daw yung apple doon sa kanya. I think binili niya to yung isang pack, tapos hindi niya
kain lahat ba. So, di ba, ang bait talaga ng customer na yan, mga Mars and Pars. And, binigyan niya na ako, yung bayad niya, binigay niya na sa akin. Okay na ako dito. No worry. So, kainin ko yung, ano nila, pinaghirapan nilang, pinag-effortan nila na donut in rose. Actually, first time yan. Ano kaya nakain ng mga to? What you guys been eating? Why you bought me rose? Because I thought next time I have a payday, I will buy you some flowers. Oh, wow! It was today. Ah, payday! That's why it's payday! Right. That's why it's payday. So, I have rose. Yeah. Thank you. You're welcome. It's a nice surprise. Nice. Yeah. Miksu choose the color. Like I Color. said. Yeah. Because he said that pink is only to girls. Okay. That's why. That's why. He always said that, Mama, pink is only for girls. Yes. Yeah. Okay. And Mama is a girl. Yo, thank So you. Mama likes pink. Sweet naman ang aking mga darling. Kainin. Wala pa akong kinain na matinong pagkain ngayon kay busog ako sa mga sweets. Okay na lang. Okay, minsan lang din to mga Mars and Pars. Pag iniisip ko talaga ba na pupunta ako dun sa malaking Mr. Bean, akala ko today kay free time ako. Hindi pala mga Mars and Pars kay si Pars natin, meron siyang doctor's appointment 4:30. So, makauwi yun siya mga before 6. Oh, ano na. Sigado na yung malaking Mr. Bean ko basta ganong oras kay mga 5:45. Kino-close na yung gate. So, hindi naman tayo makapunta. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga Mars and Pars na kahit planuhin kong pumunta dun sa malaking Mr. Bean ko, gipit na gipit ako sa oras. Kay ang plan dapat is yung itong avocado ko. I-chat ko na lang si Pars Bean, ha. Bili siya ng condensed milk. So, ayun nga. After ko sana dun sa mga customer ko, kay maglinis ako sa bahay ni Biena natin. Dahil last week na disgrasya yung ating Bienan. At medyo sumasakit yung dito niya. Natumba siya ba dun sa bahay niya. Yung pagkabangon, tapos may kinuha siya dun sa cabinet. Natumba lang siya. At after that, yung sa gilid niya dito, sumasakit. Pumunta na nga siya ng doktor. Na-x-ray na siya. Na-check up na siya ng doktor. Wala namang nakitang bali sa kanyang buto. Everything is fine. Kaya lang, sumasakit yung likod niya. Kahit uminom siya ng gamot, nararamdaman niya pa din yung pain. So, maglinis sana ako today dun sa bahay niya. Kakatawag niya lang bago umalis si Pars na babalik siya dun sa emergency room kay may nararamdaman naman siya na iba. Kaya ang sabi ng doktor, pag meron siyang naramdaman, bumalik siya dun sa emergency room. So, kaya yung bahay ni Bienan, nung last time na pumunta ako doon, nakita ko talaga na matagal nang di na vacuum dahil nga dun sa dinadamdam niya na masakit ang likod. So, nag-ask siya kagabi kung pwede ako maglinis ngayon dun sa bahay niya. Vacuum lang naman. Tapos, mag-mop, yun lang. Sabi ko, wala naman yung problema. Yan ngayon, tumawag na. Sunod na lang kaya wala siya dyan sa bahay niya. Baka
anong oras na naman yan siya makauwi, kay nung nagpunta siya ng emergency room from 9 o'clock, nakauwi siya mga Mars and Pars, alas 6 na ng gabi. Dahil nag-antay ng resulta sa x-ray. Doon siya na tagalan talaga. Ano naman itong mga advertise ng Tukmani. Ay, wala mang masyadong sale to. Mga sale, pero yung mga common, yung mga chocolate, yun lang naman. Tapos yung mga pang Halloween, mayroon ka dito sa Lidl. Halloween din tong mga naka-sale sa kanila. Ay, American pancake. Ito yung paborito kong pancake. Yung American. Fluffy siya na soft. Kaya lang, very unhealthy. Wala naman kakainin natin today. Ay, bilhan ko nga si Mixo nitong pants. Kay tag 7 lang. Mura na yan. Tag 7. Tapos ito, halari. Bilhan ko si Mixo nito. Kailan mo ito? Sa Thursday. At tomorrow. Bilhan ko niyan si Mixo. Ay, grabe yung ubo ni Mixo eh. Gusto ko magpahinga. Magtiklop pa pala ako ng mga damit na nilabhan ni Pars natin. Yung na-touch talaga ako dun sa pa-flower ng ating Pars. Surprise talaga ako. Ano kaya ang makain ni Pars? So, sa isip niya, pagod yung aking asawa. Laging nagtatrabaho. So, bilhan natin ng flowers. May pa-flower si Pars natin. Ang cute naman. Pink pa. Ay, maaga-aga akong lumabas ng bahay kay hindi ko na kaya yung pagod ko doon sa loob, Mars. Tiniklop ko yung mga nilabhan ni Pars kagahapon. Nilabhan ni Pars kahapon. At habang tinitiklop ko, ay! Yung mata ko. Yung mata ko gusto na ding pumikit. Pag matulog ako, ay nako, baka diretso-diretso na. Hindi na ako muna nap. Nag-inom lang ako ng kape para pangpagising ba. At nagising naman ako. Si Mixo natin, masama talaga yung pakiramdam kay. For the first time, naka-idlip mag-isa doon sa kwarto habang nagtitiklop ako ng mga damit. And then, pagdating ni Pars, nakita niya si Mixo doon sa kwarto namin. Tulog na. Wawa naman yung ating Mixo. Kaya pala natahimik siya doon sa kwarto kay pinakain ko. Then after ko siyang pinakain, pumunta doon sa bed namin. Tulog na pala siya. Nakatulog na pala. Hindi ko din napansin kay nabisi ako doon sa mga damit. Tiniklop ko ba? Ito lang ako kay House Silvin. Sana wala pang bantay doon kay parang ganitong oras. May bantay doon si House Silvin. Diretso na tayo dito ay. Wala nang dalawang isip. Birada. So ano, may bagong tapon. At bagong harbat tayo. Tingnan natin. Ay, ito pa yung tapon. Bago. Uy. Wala man mas. Bastira. Wala man. Parang may amoy dito. Wala pala. Wala. So yung mga basurahan na dyan, yung mga basurahan na yung iba, Mars, wala na yung laman dyan. Literal siya na basurahan. Okay. Yung mga pagkain, dyan talaga nila tinatapon sa brown bin. Hindi ko muna puntahan si Rostabing kay bukya din tayo dyan. Bukya nga tayo dito sa kabila. Alam na ang kasunod dun sa kabila. Kaya hindi naman din sila everyday nagtatapon.
Kailangan ko lang bumili ng mga shampoo at toothpaste. Yun. Wala sa amin dun sa bahay. Grabe, naramdaman ko na yung lamig ng aking kamay ba. Parang need ko na mag-change ng sapatos kay feel ko na yung lamig sa paa ko. Everyday ba naman ganitong oras plus 5. Kagabi umuwi ako plus 3 na dun sa sasakyan. So usually naman pag ganito pang autumn na talaga yung sapatos pa. Wala kasi akong pang autumn na shoes. Nasira yung sinusuot ko lagi last year. Pagkapasok, hindi to yung kailangan ko. Wala mo to silang basket. Ay, ito pala. Kailang okay. Maliliit lang naman yung needs ko. Yung toothpaste ni Mixo. Saan? Banda. Toothpaste na pang bata. Yan. Yan. Ito yung paborito ni Mixo. Ito. Ayan. Strawberry flavor. Gusto niya to eh. Nabilhan ko siya dati ng mint. Ayaw niya. Grabe, iyak-iyak niya kay maanghang daw. And then, shower gel. Kakabili ko lang nung last time. Uy, mura na yung shower gel nila dito. Oh. Tag-dos na lang. Ano kaya ang mabango? Shower cream. Ay, ito mabango. Bulaklakin. Kuha ako niyan. Dalawahin ko na lang di para meron akong extra dun sa bahay. Meron. Nag-shower ako kagabi. Naubos na yung shower gel namin. Buti na lang meron yung sabon na Kojic na tira. Yun yung sinabon ko sa katawan ko kagabi. Ang ganda ng lagayan ni Maring Queenie oh. Bumili ako ng basket para sa mga drawing stuff ni Mixo ba. Lagayan ng color pen niya, yung mga papel-papel. Dito ko siya ilagay. Dito ko ipalagay sa kanya. Kaya yung lalagyan dun sa bahay, sira-sira na karton ba. Yung nilagay, ay yung lagayan ni Mixo dun sa bahay, yung sira-sira na karton. Ito, mas ganahan siya magligpit ng kanyang kalat. Pero alam niyo po, kagabi kahit inuubo yun, pag uwi ko, galing sa gym, yung namasura ko, si Mixo natin, nagligpit ng kalat niya. Sobrang kalat nung dun sa living room. Pag uwi ko kagabi, naligpit niya yung kalat niya. Kawawa nga eh. Dahil kagabi, pareho kaming puyat dalawa. Ubo siya ng ubo. So, nagising ako ng 6. Nagising din siya ng 6 o'clock. Dahil, naiinis dun. Dahil, kaya puyat-puyat talaga basta. May sakit ang anak. Kaya, every ubo niya, nagigising man ako. Kaya kami yung magkatabi ba. Tapos, nahirapan ako matulog ulit. Anong oras ba yun siya una nagising? Nagising siya ng mga bandang alas 3. Hindi ako din nagising. Pero nakatulog naman kami. Agad. Pinainom ko siya ng gamot. So nawala yung ubo-ubo niya. Bumalik na naman mga bandang alas 6. Ayun. Hindi na kami nakatulog dalawa. So, I'm going to gym na. Tapos na ako dito sa isang bin natin. Wala na si Rustabin. Next day na yan siya. Mamaya ko napuntahan si Tokmani. Ang dilim na dito. Dito na tayo kay Tokmani din. Naabutan talaga ako ng turn off ng ilaw nila. Let's see kung meron tayong maharap. Hey, ito naman yung basura. Wala naman.
Nag-mold. Ayos naman to. Sabi, ang daming ganito eh. Nag-molds naman, Mars. Hanapin ko na pa yan eh. Sayang. Cake. Grabe. Ayun lang. Daming tanim yung laman ni Mr. Bean natin. Yun yung mga Mars, oh. Ang dilim-dilim, di ba? Masyadong madilim. Tayo lang yung nagtikaw-tikaw dito. Walang tao. Akala ko may tao pa sa loob kay may sasakyan doon na dalawa. Parang iniwan lang ba? Iniwang nakapark. Off ko muna yung ating camera. Wala. Bukaya tayo ngayon, Mars. Wala tayong kuha. Wala. Hindi pa sila nagpa-pick up ng kanilang basurahan. Kailan kaya yan sila magpa-pick up? Madilim na tuloy. Wala tayo ilaw ulit. Wala kayong makita. Wala. Wala kayong makita, no? Kaya ako wala din ako makita, mga Mars. So, uwi na tayo. Ano ba ngayong araw? Sus. Mga ganitong araw talaga ba? Dihado dito kay Mr. Bean. Kaya minsan, pag ganito, hindi ako pumupunta kay... Alam ko na. Nabihira lang magtapon basta ganitong araw. Pero, minsan, nakakakuha naman ako ng jackpot sa ating mga Mr. Bean pag ganitong araw. Ang mura ng gas dun, oh. Meron pa naman akong gas. Puno pa naman. Kailan ba ako last nagpunta dito? Sunday. Nagpa full tank ako. Hindi pa, konti pa lang yung bawas. Let's go, let's go. Uwi na tayo kay gabing-gabi na. Uy, nakaligo na din. Sarap sa feeling basta nakaligo. Nako, magsishake sana ako. Pero, hindi na lang kay si Mixo natin. Kanina patulog. Akala ko nga magising yun. Dumating ako ng bahay 9:30. At si Mixo natin tulog na tulog. Hinayaan ko na lang. Yun, umuubo na naman siya. So, meron ako ditong condensed milk pang ice candy sana natin. Check ko nga yung avocado kung hindi pa sira. Hinayang tuloy ako. Bukas. Ay, wala pa. Okay pa naman siya. Ayan, green pa basta naka-cover lang. Huwag lang siyang pahanginan ba. Tomorrow, gagawin ko na talaga yan. Para may ice candy tayo. Ang gagawin ko. Sus, nagluto ako ng fried rice kanina. Tinira pa talaga ni Pars. Diba? Pilipino din to si Pars eh. Bakit din na lang niya kinain yan lahat eh. Hindi naman yan madami. Nagtipid pa talaga siya. Ay, akala niya siguro kakain pa ako. Wala eh, nabusog ako. Madami akong nakain ito kanina. Napasarap eh. Tapos si Mixo, yung pinakain ko sa kanya, yung humba pa na tira. Tagal-tagal na yun. 4 days ago. Okay pa naman good yun. Kaya nasa ref lang naman. Yun din ang kinain ko maliban sa fried rice. Hati ba? Nagkuha ako ng humba para hindi na matagalan pa. Lalo dyan sa ref namin. So naghati kami ni Mixo kanina sa humba at naubos niya. After niya makakain ng humba,
natulog. Wawa naman yung aking mixo nito. Inuubo-ubo. So, ito yung sabi ko, Mars, yung mga drawing niya. Lilipat ko na dito sa basket na nabili ko. Okay. Walang tamang paglagyan itong mga drawing niya eh. Ito Ito yung nabili ko dun sa Rosta. Bili ako ng wipes. Tapos, shower gel. Ni Mixo toothpaste. And then, fiery. Gustong gusto ko tong fiery na to pang hugas ng plato kahit sobrang mamantika yung plato or yung kalaha. Isang patak lang yan. Natatanggal ang sebo. So, sana ito ay kasya. Sinisave din kasi ni Mixo yung mga ginagawa niya. Ayan. Yung ating Mixo. At least meron ng ganito ba? Yung basket good. Para pag gusto niya mag-drawing, dito lahat sa kanyang basket. May picture pa. Nagpa-print pala ako ng picture. Ito man yung last year. Yung last year namin na picture ba. Mataba pa ako dito. Yan natin. At dito. Mataba din ako dito. Last autumn yan. Wala na kasi akong picture frame nito na maliliit. Pero hanapan ko yan. At least ito, pagising tomorrow ng ating Mixo. Dito yung kanyang mga color pen, coloring book. Ay, grabe, iba-iba yung trabaho ni Mixo. Ito yung last year na color ni Mixo. Yan ganyan pa siya mag kulay-kulay. Wala pa siyang patient na mag isa-isa. Pangit pa. Pero ngayon, maganda na yung kulay niya ngayon. Asan na yung ginawa niya? Ay, wala yata dito. Saan niya nilagay yung isa? Meron yun eh. Yung dalawa kami. Isda yun eh. Good eh. Wala. Maganda na yung pagkakulay niya. Hindi na yung kampat. Ano ba tawag niya eh? Yung wala sa box ba? Asan naman yung ang ganda na pagkakulay niya? Wala yata dito. Ang ganda pa naman nun. Dinosaur. Si Dinosaur kay orange na ang muka. Ayan Tignan niyo po yung pagkakulay niya mga Mars and Pars. Ayan yung orange. Okay na yung pagka shade niya. Hindi na kampat baba sa Bisaya pa. Matututo talaga yan siya. Yung sa meeting pala, kahapon ba yun? 2 days ago. Yung sinagutan namin na papel, merong nakalagay dun na question. Ano pa yung gusto namin na matutunan ni Mixo dun sa daycare? So, ang nilagay namin ay yung ma-improve ang pagiging socialize ni Mixo kay yun ang problema niya. Yung sa first ba, masyado siyang mahiyain. Yung hindi siya gaya sa ibang bata na pag
pasok sa bagong bahay o di kaya nakakita ng bagong tao na hi, hello, yung palabati. Siya kasi magtatago siya sa gilid nyo po mga Mars. Kung napansin nyo po yan, hindi siya yung diretso-diretso. Parang nag-iisip pa siya kung safe ba ako dito. Ganun ba? Yun nasa isip niya. At tinitignan-tignan niya pa kung okay ba yung mga tao dito. Minsan nga dun sa bahay nila Ate Julie, kung napansin niyo po pagpasok namin, hindi siya yung biglang pasok. Doon pa lang yan siya sa gilid ng pinto. Yung parang aantayin mo na hihilahin mo siya. Yun yung nilagay namin doon sa questionnaire na kung pwede ma-improve yung pagiging mahiyain ni Mixo doon at tinutulungan naman nila. Yan yung maganda doon sa daycare kay. Instead na yung i-force mo yung bata na magsulat, na magbasa, since doon daycare sila, parang pantay ba? So, bali sila yung pangalawang magulang ng bata na tuturuan nila magsulat, magbasa, yung mag-activity, at the same time, nakakapaglaro yung bata. Basta ibang-iba po siya na daycare. Hindi po siya yung daycare na gaya sa atin. Kailangan pag daycare, mag-aaral, tapos half day. Yun yung maganda dito sa Finland. Okay? Trabaho talaga ng mga caretaker na turuan yung mga bata sa pagsusulat, pagbabasa, at request ni Mixo. Tinanong namin siya meron ding question doon na ano pa ang gusto mo Mixo na matutunan. Diyos ko, gusto niya na matuto magbasa. Kaya ang mga bata dito, maaga matuto magbasa. Naalala ko, grade 1 ako na start matuto magbasa. Pero dito, kinder pa lang, tinuturuan na magbasa. At ito yung mga abubot ni Mixo. So, at least, andito na lahat. Nakikita niya. Abubot niya. Arrange din tayo. Napifeel ko na yung pagod at antok. Diba, mas okay pa ito tignan kaysa itong box na to. Saan ko ba ito ilagay? Doon na lang siguro sa kwarto niya. Ayan. Ayan yung bagong lagayan ng kanyang mga color. At fine! Kinibot naman ako dyan sa flowers ni Pars and Mixo natin. Kumakain kami dito kanina. At sabi ko kay Mixo, thank you Mixo. Ganda ng bulaklak. Nagtanong siya na, do you like it mama? I choose it. Yan. Saan ko to ilagay? Dito ko na lang to ilagay. Ito parang hindi niya na to nilalaruan. Siguro, tanggalin ko na to dito sa kwarto niya. Para medyo maaliwalas na. Ayan. Tapos maglagay ako dito ng parang shelves niya. Pwede siya magsulat. Lagay ng kanyang mga coloring. Diba? Tayusin ko lang yung kusina namin. The next day. Good morning, Mixo. Good morning! Ito, kahapon, grabe ang ubo. Ngayon naman, grabe ang sipon. Maaga to na gising maaga natulog kagabi mga Mars and Pars. Nagising siya mga 10 o'clock nung hingi ng merienda, nagutom. Hingi ko lang yung ilong niya. Tuloy ko. Yeah. You do like that little. No, I don't need to. You sure? I'm sure. You ask easy for later ha. Kaya yung ilong mo non-stop. Uh-oh.
Buti nga nakatulog siya ng mahimbing ngayon. Aputitu. Miss ko tong baby ko. Aputitu. Baby. Udah. Dagway ay. Ganyan pag may sakit siya, nagpapa-bebe. Kailangan nagisingin si Pars kay maya-maya mag-work na ako. Hindi ko natapos yung vlog natin kagabi. Oy, kay hindi ko na din po kaya. Inaantok ako. Sakit na yung aking katawang lupa. Kailangan matulog ng maaga. At least naka 7 hours ako. Tulog ba? At sa gano'n man lang, nakapagpahinga ako. Nakapagpahinga ka, Mars. Bigyan ko lang si Nixo ng almusal and then prepare na din ako for leaving, mag-work. Bumuka na yung mga petals ng rose, oh. Kahapon hindi yan siya ganyan. Medyo maliit-liit pa. Medyo close pa yan kahapon, ngayon kay nag-open na. Hoy, end ko na po yung ating vlog mga Mars and Pars. Nakalimutan ko kasi ito kagabi eh. Kay, yun na nga, natulog na ako without bye-bye sa inyo. So, ngayon, i-end ko na po yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin sa mga bago pa lang po dito. Welcome po and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. Nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today. Please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat. Bye bye. Bye-bye!